Umarangkada din sa lalawigan ng Isabela ang ginawang massive nationwide tree planting activity na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon sa ilang mga volunteers, dapat tularan ang magandang gawain ni Pastor Apollo, lalo na ang mga tumatakbong kandidato. Si Elmar Forzuelo magbabalita. Ang pagbabago ng klima o climate change ay isang critical na issue na kinakaharap hindi lang ng mga Pilipino kundi maging sa buong mundo. Dahil sa climate change, mas malalakas na bagyo na ngayon ang bumabayo dito sa Pilipinas. Kamakailan lang, sunod-sunod na sama ng panahon ang dumaan sa bansa na lubhang nagpahirap sa mga residente lalo na sa Northern Luzon. Matindi din ang naidulot na pinsala ng mga nagdaang bagyo sa infrastruktura at sa agrikultura. Hindi mabilang ng mga natumbang punong kahoy ang iniwan ng sunod-sunod na bagyo na dumaan dito sa lalawigan ng Isabela. Kaya naman upang mapalitan ang mga nasirang punong kahoy at upang makatulong sa kalikasan, libo-libong seedlings ng Nara trees at mahogany trees ang itinanim ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasama mga volunteers. Daan-daang volunteers ang nakiisa sa ginawang nationwide tree planting activity na pinungunahan ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na ginanap sa Camp Vizcarra, Barangay Aguinaldo, Ramon, Isabela. Ang naturang aktibidad ay inisyatiba ni Pastor Apollo C. Quiboloy na may temang 131 Nation na dinaluhan ng mga representante ng mga sundalo mula sa 5th Infantry Division, 1st Cavalry Company Armored Division of Philippine Army, lokal na pamahalaan ng Ramon, Philippine National Anti-Crime Group at marami pang iba. Ayon kay Bobby Tormis, KOJC Minister sa Region 2, ang pagtatanim ng puno sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement or SPM ay matagal nang ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Anya, patunay rito ang Glory Mountain sa Upper 6 Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City na dati ay kalbong kabundukan, ngayon ay hindi na makilala sa sobrang ganda at dami ng pine trees na nakapalibot rito. Ngayon, isa ito sa programa ng ating mahal na pastor which is year 2005 pa ito na inumpisahan ng ating mahal na pastor ang Sunshine Philippines Movement. Kasama na ang mga Kingdom of Jesus Christ na mga volunteers. At masasabi natin na ito ay hindi lang pakitang tao sapagkat si pastor ay may Exhibit A na. Kung titingnan ninyo yung Glory Mountain, ngayon ang tawag ay Glory Mountain pero dati yan ay yung barangay Purok 6 Barangay Tamayong. Yan po ay talagang denuded area, kalbo na po yan. Pero noong inumpisahan po ng ating buting pastor na magtanim ng maraming mga puno, kaya ngayon kung makikita ninyo, gaano man kalakas ang ulan dyan sa Barangay Tamayong, lalong-lalo na dyan sa Upper 6, ay talagang hindi mo na makikita yung baha, yung landslide dahil nga ang dami na pong puno na naitanim po ng ating buting pastor. Para naman kay Private First Class Rosmir Ramos ng Public Affairs, NCO sa ilalim ng 86th Infantry Battalion ng 5th ID Philippine Army, ang inisyatibang ito ni Pastor Apollo ay napaka-importante at napapanahon lalo pat sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa probinsya ng Isabela. Itong inisyatibo na ito is talagang napaka-importante sapagkat napupunuan natin yung mga kulang na kapunuan dito sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa lugar natin. Maalala natin na katatapos lang nitong bagyo, so talagang maraming nasirang puno. So itong pagtatanim ng puno na to talagang napakalaking tulong para sa atin. Ayon naman kay Arman Alaska, National President ng Philippine National Anti-Crime Group, malaki ang kanyang pasasalamat kay Pastor Apollo dahil sa inisyatiba nito na magtanim ng puno sa nakakalbong bundok. Gusto kong pasalamatan yung may inisyatibo dito sa SPM, si Apo Pastor si Quiboloy. Malaking tulong ito sa pagbabago ng climate change dahil ito nakakatulong sa kalikasan natin, lalong-lalo na sa mga ibang sakuna gaya ng landslide o pagguho ng mga lupa na naubos na sa kagubatan natin. Kaya ito, nagtatanim tayo ngayon para ma-preserve ulit natin itong mga kabundukan natin. Para naman sa dating konsyal ng Santiago City na si Vinci Agabao na bumiyahe pa mula Santiago para lang makiisa sa nationwide tree planting activity na direktiba ni Pastor Apollo, malaking tulong anya ang pagtatanim ng puno dahil sa nararanasan ng climate change. Well, in the first place, we're very blessed na because of the initiative of Pastor Apollo Carion Quiboloy, meron po tayong activity na pinagsasamaan ngayong umaga. Ang Isabela po kasi
Ang Cagayan Valley in Region 2, we are surrounded by 3 mountain ranges, the Caraballo, the Cordillera, and the Sierra Madre. However, nang dahil po sa lakas ng bagyo at syempre because of climate change, naiba na rin po ang dynamics ng aming lugar. Kaya napakalaking tulong po at isang paalala na ang pagtatanim po natin ng puno ay investment hindi lamang po sa ngayon kundi sa mga susunod pang mga henerasyon. So napakaganda po ng ganitong klaseng programa. Ang pagtatanim ng puno ay isang gawain na may malaking kahalagahan sa ating kapaligiran at kalikasan. Ito ay isang simpleng paraan ng pagbabayanihan at pagtulong sa ating mundo. Kaya naman sina Bobby, Rosmir, Arman at Vinci ay suportadong ginagawang advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Dapat nila itong tularan lalo na sa mga politiko o grupo na may kakayahan. Dapat talagang tularan ng ating mga politicians, ng ating mga local government unit, kahit sa national government. Dapat tularan itong advokasya ng ating butihing pastor. Kasi kung nakikita po natin ngayon, sunod-sunod po ang bagyo. Ay, talaga dapat lang na tularan ito ng hindi lang ng Sunshine Philippine Movement na sa pamumuno ni Pastor Apollo Quiboloy, kundi pati rin yung mga pribado at pampublikong mga sektor na sa ganun ay makatulong sa ating kalikasan. Of course, talagang kailangan tularan nila yung inisyatiba ni Pastor Quiboloy, po Pastor. Kasi unang-una, mga iba dyan, may mga kaya na dapat kaya din nilang i-finance din sana yung mga nag-inisyatiba na parang kay Pastor Quiboloy dito sa ginagawa nating pagtatanim ng puno ngayon. Samantala, dagdag pa ni Agabaw ang ginawang inisyatiba ni Pastor Apollo na nagtanim ng libu-libong puno ng sabay-sabay sa buong Pilipinas kahit na nasa kustodiya ng batas ay nagsilbing hamon para sa mga politiko na nagnanais na mailuklok sa gobyerno. Yes, isang hamon din po ito sa lahat po ng mga tumatakbo mula po sa lokal na posisyon hanggang sa pang-nasyonal sapagkat ang ating pong bansa ay nangangailangan po ng maraming puno dahil daanan po tayo, expressway po tayo ng bagyo at tanging mga puno lang po ang sumasalba sa atin. Isipin nyo na lang po ang bawat puno na ating pong itinatanim ay para pong lungs ng environment po natin. Kaya po isa rin pong magandang advokasya po ito sa lahat po ng mga tumatakbo mula po sa lokal na posisyon hanggang sa nasyonal na magkaroon po tayo ng pagkakaisa kagaya po ng pinagsasama natin na One Tree, One Nation na programa headed by Pastor Quiboloy na magtanim po tayo ng maraming puno. Sa huli, malaki naman ang pasasalamat ni Bobby Tormis sa butihing pastor dahil sa patuloy na gabay, hindi man siya nakasama ng pisikal ay nananatili sa puso't isipan ng bawat KOJC members at volunteers ang mga turo at aral ni Pastor Apollo at isa na nga rito ang mahalin ang inang kalikasan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, dahil isa po ito sa mga inisyatiba niya na magkaroon po tayo ng tree planting. At napakahalaga po ang tree planting ngayon. Nakita nyo naman na ang dami pong mga puno na nabuwal kanina dahil nga sa climate change. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.